Tila may mga pangyayari na mahirap paniwalaan na kung sino man ang makakarinig ng aking kwento at naranasan, tiyak iba't iba ang magiging opinyon nila. Ako si Pedrito, isa ng ganap na senior citizen. Marahil alam nyo na kung ano sa kasalukuyang taon na ito ang aking edad. Ang aking ibabahaging kwento sa inyo, Sir Sid, at sa mga tagapakinig mo ay tungkol sa karanasan ko sa aswang na kubot. Ito ang mga nilalang na may mahabang buhok na tila gumagalaw ayon sa aking nakaengkwentro. Kung hindi lang sa maliit na bagay kong dala sa bulsa, na siya palang magliligtas ng aking buhay, at masasabi ko nang ito na ang pangalawa kong buhay. Nangyari ito taong 1974 sa lugar ng Cebu. Di ko na babanggitin ang eksaktong lugar dahil sa kasalukuyang ngayon medyo moderno na ang lugar na ito at madami ng kabahayan at establishmento ang nakatayo sa lugar. Di tulad dati, halos magkakalayo ang mga bahay at puro taniman pa ng palay at mais ang makikita mo. Puro lubak pa noon ang kalsada at sobrang maputik naman sa panahon ng tag-ulan. Balik tayo sa kwento. Araw ng gapasan noon, nagkataon na kinuha ko ng Tito Damian ko upang maging tagagapas ng mga ligaw na damo sa kanyang lupain. Nalingguhan ang bayad sa akin ng mga araw na iyon ay minamadali na ang ginagawa naming trabaho upang masimulan ng bungkalin ang lupa at mataniman na ng palay sa susunod na buwan. Sabado, araw ng linggo ang sahod namin. Binibigay naman ni Tito ang kinikita namin tuwing matatapos na ang aming trabaho. Dahil sa sobrang tuwa ni Tito Damian na ilang araw na lang ay tuloy nang matatapos ang gapasan sa kanyang lupain, ay nakuha nitong magpainom sa amin. Sagot niya ang inumin at pulutan, kaya naman kami ay tuwang-tuwa dahil kinabukasan naman ay araw ng linggo at wala kaming trabaho. Kaya doon kami pumuesto sa malaking kamalig ni Tito Damian. Halos bumaha ng alak nung gabing iyon at hindi na namin namalayan na inabot na kami ng 12:00 ng gabi. Kaya nagpaalam na kami kay Tito upang makauwi na dahil malalim na ang gabi at marami na kaming nainom. Tinangka pa sana akong pigilan ni Tito na doon na magpalipas ng gabi sa kanyang kamalig. Pero tinanggihan ko dahil sa umaga ay may pangako ako kay Criselda na aking nililigawan na sasamahan ko siyang magsimba sa bayan. Isa pa ay ayokong masira sa pinag-usapan namin ng aking nililigawan. Kaya wala namang nagawa si Tito Damian para ako ay pigilan. Ang balak ko pa nga dahil bagong sahod ay ililibre ko si Criselda sa bagong pansiteria doon sa bayan. Kaya nagpatuloy na kaming maglakad ng mga kasama ko. Mahigit 6 kami at ilang kilometro pa ang babaybayin namin pauwi. Hanggang ang mga kasama ko ay isa-isang nang nawawala dahil magkakaiba kaming barangay na inuuwian. Hindi naman ako nangamba kahit mag-isa na lang akong naglalakad. Nagpatuloy kong binaybay ang madilim na kalsada. Nang marinig ko ang malakas na paghuni ng ibon, kung tawagin naming wakwak o tiktik sa Tagalog. Medyo malakas pa ito, kaya nagmadali na ako sa paglalakad at kinalman ko ang sarili. Dahil sa tunog ng huni, ang ibig sabihin ay nasa malayo pa ang aswang. At hinugot ko na ang dala kong itak. Nasa sobrang kintab ito ay medyo kuminang ng tamaan ng liwanag ng buwan. At muli kong ibinalik sa kaluban. Ni hindi ko na nakuha pang lumingon sa aking likuran. Tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad at napadasal na lang ako ng taimtim na sana'y gabayan ako ng Panginoon sa pag-uwi. Sa mga oras na iyon ay aabutin pa ang paglalakad ko ng 1 oras. At medyo nahihimasmasan na ako ng konti. Nang muli kong marinig ang paghuni ng tiktik, ay medyo mahina na ito. Kaya binilisan ko na ang aking paglalakad. Ang ibig sabihin ng huni na iyon ay may panganib na sa paligid kaya muli kong hinugot ang aking itak
At laking gulat ko nang may maaninag ako sa bandang unahan ng kalsada. Tila figura ng isang nakatayong tao. At napansin kong nakatanaw ito sa akin. Kaya dahan-dahan akong lumapit. Alam kong kakaiba ito dahil hindi ko maaninag ang mukha niya. Tanging mga nagbabagang mata lang ang tanaw ko dito sa malayuan. Nang ilang metro na lang ang layo ko sa kanya, ay isa pala itong babae. Mapupula ang mga mata, kaya malayo pa lang ako ay para na itong nagbabaga. At bigla na lang naging buhaghag ang buhok nito, humaba at naggagalawan na parang mga galamay na may sariling buhay. Sobrang nakakatakot ang mukha niya. Idagdag pa na mahahaba nitong braso at may matutulis na kuko. Agad akong nanghilakbot sa aking nasaksihan. Dahil ito pa lang ang kauna-unahang may nakaengkwentro akong aswang. Pinilit kong magpakalma at nag-isip ng taktika kung paano lalabanan ito. Mahigpit kong hinawakan ng itak. Pero mabilisan nang umatake ang aswang. Kitang-kita ko na parang hindi sumasad ang paa nito sa lupa. Nang makalapit siya sa akin, ay agad akong sinubukang kalmutin. Pero ito'y aking nailagan. Tinangka ko siyang tagain. Pero nailagan niya rin ito. At medyo napaangil sa sobrang galit. Agad naman akong nasakal. Gamit ang kanyang buhok na tila may buhay. Dahil nakokontrol ito ng aswang. Naaamoy ko ang buhok nito na sobrang baho. Amoy nabubulok na laman. Unti-unti na gumagapang ang buhok patungo sa aking bibig. Kaya agad akong nag-isip ng paraan. Ayokong mapunta sa bibig ko ang buhok niyang gumagapang. Bukod sa sobrang baho ay masyado yung nakakadiri pag aking naaalala. Agad kong kinapa ang maliit na bagay na aking nabanggit sa panimula ng kwento. Ang bagay na ito ay isang kahon ng posporo na ibinigay ni Tito Damian sa akin bago ako magpaalam umuwi. Ilang segundo na lang ang itatagal ko buhat ng pagkakasakal sa akin. Tiyak malalagutan na ako ng hininga. Kaya wala na akong sinayang na sandali. Mabilis kong dinukot ang posporo. Agad ko yung kiniskis at swerteng sumindi. At itinutok ko ang palito ng posporong nagdiningas ng apoy sa buhok na gumagalaw ng aswang. Kaya mabilis itong nagliyab at nasunog ang buhok niya. Agad naman nakawala ako sa pagkakasakal at naghihiyaw ang nilalang dahil sa natamong pinsala ng pagkakasunog ng buhok. Nadamay na rin masunog ang kanyang balat na siguradong lapnos ito pati ang anit niya. Kaya dinampot ko ang aking itak sa lupa at mabilis sinundayan ng taga ang aswang sa parteng likod at leeg. Habang ito'y nasusunog, nalaking pagtataka ko'y tinablan ito. Kaya nagtatakbo ang nilalang habang umuusok pa ang buong katawan na sobrang lapnos. Nasumot ito sa gilid ng madilim na kalsada at mabilis siyang naglaho na parang bula. Agad naman akong napaluhod sa lupa nang dahil sa pagod na naramdaman ko. Nang di katagalan, nagmadali na akong maglakad papauwi. Pakiramdam kong sobrang baho ko. Amoy ko pa rin hanggang sa aking bahay ang masangsang na amoy ng aswang. Tila kumapit sa aking katawan. Wala naman itong problema dahil mag-isa naman ako sa bahay. Dahil noong mga panahong yun ay hiwalay na akong namumuhay, malayo sa aking mga magulang. Hindi ko nababanggitin sa kwento ang dahilan kung bakit ganun ang aking sitwasyon pagdating sa aking pamilya. Nang sumapit ng kinabukasan, natuloy naman ang usapan namin ni Criselda na magsisimba. Kaya't pagtapos ng misa ay dumiretso kami sa pansiteria. At doon ko naikwento sa kanya ang nangyari kagabi dahil napansin niya na tila wala akong ganang kumain. Ayoko na sanang ikwento, ngunit mapilit siya at pasalamat na rin ako ay naniwala siya sa akin. Isang araw, balita sa amin na may natagpong patay malapit sa ilog. Kumpirmado na ako na ito ang aswang na nakasagupa ko nung isang gabi. At pinalam ko rin kay Tito Damian ang nangyari dahil para akong nakokonsensya sa nagawa ko. Ang sabi naman niya ay huwag akong mag-alala
Self-defense naman ang ginawa ko at yung aswang naman ang unang umatake. At wag ko na rin itong ikwento sa iba. Malamang makakarating yun sa mga kamag-anak ng aswang. Tiyak na manganganib ang buhay ko dahil bubueltahan ako ng mga kamag-anak upang maghiganti. At napag-alaman ko kay Tito Damian na taga-kabilang barangay lang ang napaslang kong aswang. Ayon kay Tito Damian, mga 2 araw lang naiburol ang aswang. Ni isa sa mga kapitbahay nila ay walang nakiramay dahil alam nila ang lahi nito. Natatakot sila dahil hindi nito naipasa ang bertud sa sino mang kamag-anak. May oras kasi na magigising muli ang bangkay ng aswang at babangon muli ito na kung tawagin ay isang amalanhig. Kaya ang kabaong nito ay silyado. At pag sinilip mo ito sa loob, ang bangkay ng aswang ay nakadapa. Ang paniniwala kasi noon sa oras na mabuhay muli ang aswang, habang ito'y nakalibing na, unti-unti itong maghuhukay. Kaya nakadapa ito sa kabaong para pailalim ang kanyang paghuhukay. Nalaman ko kay Tito Damian na ang umatake sa akin ay isang aswang na kubot, na kayang humaba ang buhok nito at tila may buhay pa na kanyang nakokontrol. Kaya pala niya ako pinabaunan ng posporo. Ay ito pala ang kinakatakutan ng mga kubot, ang masunog sa apoy. At may alam din sa mga orasyon si Tito Damian. Kaya pala nito hiniram ang aking itak nung bago ako umuwi. Ay inorasyonan niya ito at pinahiran ng lana. Dahil may alam na pala si Tito na may gumagala ng aswang tuwing gabi sa aming barangay. At hindi nga siya nagkamali at nakaenkwentro ko pa ito. Kaya pinayuhan ako ni Tito na magpalamig muna ako sa nangyari at binigyan niya ako ng pera. Gagamitin kong pamasahe papunta sa Iloilo. Doon muna ako sa kapatid niyang babae na itago ko na lang sa pangalang Tia Maming. Ganun na nga ang napagdesisyonan. At bago ako umalis dito sa amin, ay nagpaalam muna ako kay Criselda. At sa araw din yun ay binigay niya ang matamis na oo. Kaya kami ay nagsumpaan na kahit anong mangyayari, habang pansamantalang magkalayo muna, nangako kami sa isa't isa na hindi makukuhan tumingin sa iba at lagi ko daw sasagutin ang mga liham niya. Wala naman ako naging problema sa pagtira ko sa Iloilo. Maayos naman ang pagtrato sa akin ng tita maming ko. Nakapagtrabaho ko doon bilang isang pahinante ng kumpanya ng soft drinks sa Iloilo. Makalipas ang 1 buwan, matapos kong mabasa ang liham ni Criselda, ay napag-alaman ko ang usap-usapan nung habang nakaburol ang aswang na aking napatay. Bigla umanong bumangon ito sa kanyang kabaong at ito'y naging ganap na amalanhig. Nangyari iyon ng isang gabi. Nagulat ang mga sugarol na mananaya sa sakla na makita nila ang lumalakad na bangkay ng aswang. Kaya nagkanya-kanya silang takbuhan ng dahil sa takot. Nang mangyari iyon, ang isang anak na dalaga ng aswang na maraming nakakapansin na tila nagbago na ito ng kinikilos at naging ilap na sa mga tao. Inala nila, dito na ipasa ng aswang ang kanyang bertud. Kaya nagkaganoon ang dalaga. Makalipas ang 1 taon, nung may sapat na akong ipon, muli ako nagbalik sa Cebu. At una kong pinuntahan si Criselda. Nalabis ng galak nung makita ako at mahigpit na niyakap. Kaya dahil sa kasabikan ko sa kanya, ay di na iwasang nabuntis ko si Criselda. Kaya wala na akong nagawa nung ipinakasal kami ng kanyang mga magulang. At taking pasasalamat ko, Sir Sid, ay hindi naman kami nakaranas ng panggugulo ng mga kamag-anak ng aswang na kubot. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at salamat.